Magandang araw. Ako po ay isang babae na nasa 40s na ngayon pa lang natututong mabuhay para sa sarili kong pangalan. Sa totoo lang, habang nakikinig ako sa mga kwento sa mga channel na tulad nito, palagi kong iniisip na iyon ay kwento lamang ng iba. Hindi ko kailanman inakala na ang kwento ko ay mapapasama rito. Kamakailan lang, nang iminungkahi ng isang malapit na kaibigan na ipadala ko ang aking kwento. Tinawanan ko lang siya. Wala naman kasi akong ginawang espesyal. Parang dinala lang ako ng buhay. Kung nasaan ako ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin itinuturing ang sarili ko bilang isang kahanga-hangang tao. Sinubukan ko lang mabuhay ng tama. Nagtiis hanggat kaya ko. At sa isang punto, napagtanto kong isa pala itong kahangalan. Higit sa lahat, isang ugali na nakasanayan ko na ang gumanap ng isang mahalagang papel. Kung mayroon mang mga taong nasa katulad na sitwasyon, sana'y makapagbigay ng kahit kaunting aliw ang kwentong ito. Simulan natin sa umpisa. Ipinanganak ako sa isang ordinaryong pamilya. Ang aking ama ay nagtatrabaho sa isang pabrika, at ang aking ina naman ay may maliit na karinderya. Dahil sila ay mga taong tahimik lang na namumuhay, natural na naging ganoon din ako. Yung tipo ng tao na hindi madaling maglabas ng saloobin, at kahit na makaranas ng hindi patas na sitwasyon, iisipin na lang na, baka ganoon talaga, at papalipasin na lang. Pagkatapos kong makapagtapos ng kolehiyo, lumuwas ako ng Maynila. Nagtrabaho ako bilang isang bookkeeper sa isang maliit na kumpanya ng import-export at naging bagay sa akin ang paghawak ng mga numero. Dahil sa ugali kong hindi nagpapalampas kahit sa maliliit na pagkakamali. Kinilala rin ako sa aking trabaho. Masaya na ako noon. Iyon ang mga panahong nabubuhay ako para sa sarili ko. Kahit simple lang kumakain mag-isa, namamahala ng sariling sahod. Pero nagbago ang lahat nang tumuntong ako sa edad na 35. Habang isa-isang nag-aasawa ang mga kaibigan ko, nagsimula akong mag-isip na gusto ko na ring bumuo ng sarili kong pamilya. Ayos naman ang buhay-trabaho ko. Pero kapag umuuwi ako, at binubuksan ang ilaw sa aking kwarto, kakaiba ang pakiramdam ng kalungkutan. Noon ako nagsimulang mag-isip tungkol sa pag-aasawa. Hindi nagtagal, nakilala ko ang aking asawa ngayon. Ipinakilala kami ng isang senior sa trabaho. Sabi niya, mayroon daw itong negosyo ng hardware at construction supplies. Sa unang pagkikita namin, buong kumpiyansang ibinahagi ng asawa ko ang tungkol sa kanyang negosyo. Ganito ang takbo ng industriya. Ganito ang plano kong palawakin ito. Mga ganoong usapan. Dahil sa trabaho ko bilang bookkeeper, sanay ang tenga ko sa mga usapang may kinalaman sa numero. At ang asawa ko ay isang taong tuloy-tuloy magsalita tungkol sa mga ganoong bagay. Gayunpaman, medyo nag-alangan ako sa kanyang pagiging prangka at hindi palakibo. Siya yung tipo na hindi marunong magsalita o magpakita ng pagmamahal. At sa buong panahon ng aming relasyon, hindi siya marunong maging romantiko. Pero para sa akin, iyon ay tanda ng pagiging maaasahan. Iniisip ko na mas mahalaga ang gawa kaysa salita, at mas pinagkakatiwalaan ko ang isang taong tulad niya kaysa sa mga taong puro porma lang. Ngunit habang tumatagal ang aming relasyon, may mga bagay akong napapansin. Palagi siyang nagtatanong sa kanyang ina, kahit sa maliliit na desisyon. Noong una, inisip ko na baka paminsan-minsan lang. Pero habang inoobserbahan ko, napansin kong madalas pala. Kapag may niyayaya ako sa weekend, ang una niyang ginagawa ay tawagan ang kanyang ina. Kahit sa pagpili ng pagkain, ang pipiliin niya ay yung sinabi ng nanay niya na masarap. Minsan, tinanong ko siya, pati ba pagkain mo, nanay mo pa rin ang pumipili? Ngumiti lang siya at sinabing, kasi si mama, maraming alam sa mga bagay-bagay. Mas madali para sa akin na sumunod na lang. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong kakaiba. Pero pinalampas ko lang noon. Iniisip ko na mabuting anak lang siya. Isang anak na maalaga sa kanyang ina. Mga 6 na buwan na kami noon. Iyon ang araw na unang beses kaming nagkaroon ng seryosong usapan. At tahimik niyang sinabi, alam mo, sa totoo lang, buong buhay ko, sinusunod ko lang lahat ng sinasabi ni mama, maging ang negosyo.
Pera niya lahat ang puhunan. Hindi ko nga alam kung ano talaga ang gusto ko. Basta ginagawa ko lang kung anong iutos niya. Pero ngayon, gusto ko nang bumuo ng sarili kong pamilya at mamuhay ng maayos. Pakiramdam ko, doon ko mahahanap ang tunay na sarili ko. Sa mga salitang iyon, parang kumabog ang dibdib ko. Bihira ang lalaking umaamin sa kanyang kahinaan, hindi ba? Matapos niyang kumilos na parang natural lang na nasa tabi siya ng kanyang ina. Ito ang unang beses na inamin niya iyon sa sarili niya. Para sa akin, iyon ay katapangan. Naisip ko, ito ay isang taong gustong magbago. Isang taong magbabago. Ang paniniwalang iyon ang nagtulak sa akin na magpakasal. Ngunit sa pagbabalik tanaw, ang mga salitang iyon ay hindi deklarasyon ng pagbabago. Isa lang pala iyong paulit-ulit na pattern. Malamang, iyon din ang sinasabi niya sa bawat relasyon niya noon. Gusto ko nang kumawala sa anino ni mama at mabuhay para sa sarili ko. Pagkatapos, tatalikod at sasagutin na naman ang tawag ng kanyang ina. Nalaman ko lang ang katotohanan iyon pagkatapos naming ikasal. Iyon ay noong naghahanda kami para sa kasal at unang beses akong bumisita sa bahay ng biyenan ko. Malawak na sala, maayos na bahay. Ang biyenan ko ay nakaupo sa sofa at nakatingin sa akin. At tandang-tanda ko pa ang titig niya hanggang ngayon. Hindi mainit. Hindi rin malamig. Isang titig na parang may tinitimbang. Isang tingin na parang kinakalkula kung saan niya ako ilalagay. Habang nagpapakilala ako, napag-usapan ang aking trabaho. Nang sabihin kong nagtatrabaho ako bilang bookkeeper sa isang kumpanya, matagal na natahimik ang biyenan ko bago nagsalita. Marunong ka pala sa mga numero. Iyon lang. Isang salita na hindi ko alam kung papuri ba o hindi. Ngumiti na lang ako ng alanganin. At mula pa lang sa simula ng aming pagsasama, naramdaman ko na sa pamilyang ito, ang sentro ng lahat ng desisyon ay ang aking biyenan. Unang beses ko itong naramdaman. Noong inaayos namin ang aming bahay, may mga plano na ako bago pa man kami ikasal. Dahil matagal naming titirhan ang bahay, gusto kong magkaroon din ito ng sarili kong estilo. At kinikilig ako sa ideya na sabay naming pipiliin ang mga gamit. Pero nang nagsimula na kaming maglagay ng mga gamit, naunang kumilos ang biyenan ko. Nakabili na siya ng mga kortina, kulay at material na hindi man lang niya itinanong sa akin. Maging ang basahan sa harap ng lababo at ang cabinet sa banyo, lahat ay pinili niya. Sa tuwing susubukan kong magsalita, sinasabi niya, "Alam ko na yan. Nasubukan ko na lahat. Ito ang pinakamaganda. Hindi madaling madumihan." Ako ay isang taong dumating lang sa bahay na iyon. At ang bahay ay binuo ng aking biyenan. Ganoon din sa pamimili ng grocery. Noong una, ako ang namimili ng lahat. Natural lang na ako ang magpuno ng ref, hindi ba? Pero sa tuwing bumibisita ang biyenan ko, binubuksan niya ang ref at tinitingnan ang lahat. Hanggang sa isang araw, siya na mismo ang nagdadala ng mga pinamili. Noong una, nagpasalamat ako. Iniisip ko na mabuti ang kanyang intensyon, pero hindi lang iyon isang beses nangyari. Kahit ako ang mamili, magdadala pa rin siya. Hanggang sa napagtanto ko na puno na ang ref ng mga gamit na galing sa kanya. Wala ni isa man lang akong pinili. Ang mas nakakainis ay ang merienda ng asawa ko. Maging ang kinakain ng asawa ko, siya ang nag-aasikaso. Mga biskwit at mani na siya ang pumili. At tinatanggap naman ito ng asisawa ko na parang natural lang. At isang araw, nagluto ako ng pansit canton, pero nag-atubili ang asawa ko. Kumain siya ng paunti-unti, hanggang sa tumawag ang nanay niya. Pagkatapos noon, hindi na niya ginalaw. Nalaman ko na lang na sinabihan pala siya ng nanay niya na huwag kumain ng instant food. Simula noon, nagsimula akong kumain ng pansit canton ng patago. Nagluluto lang ako kapag mag-isa ako sa bahay at nililinis ko agad ang lahat ng bakas. Nakakatawa man isipin ngayon. Pero ang sitwasyon na kailangan kong itago ang pagkain ng pansit canton sa sarili kong bahay ay nakakalungkot. Sa negosyo, mas malala pa. Kapag may meeting ang asawa ko sa mga kliyente, laging tumatawag ng maaga ang biyenan ko.
para sabihin kung ano ang dapat sabihin, ano ang hindi dapat, at kung paano iikutan ang usapan tungkol sa presyo. Bago umalis ng bahay, may huling habilin siya sa asawa ko. Kapag sumenya si mama, yun lang ang sasabihin mo, ha? Ang ibig sabihin ng sumenyas ay kasama siya sa meeting. Sa mga importanteng meeting sa kliyente, laging kasama ang nanay niya. Siya ang unang nagtatakda ng tono. At kapag sumenyas siya, sasalo ang asawa ko. Hindi ito ikinahihiya ng asawa ko. Sa halip, mukha pa siyang kampante na nasa tabi niya ang kanyang ina. Minsan, nakita ko sila mula sa malayo. Nakaupo sila kasama ang kliyente. At kapag sumenyas ang biyenan ko, agad na nagsasalita ang asawa ko. Ang timing at nilalaman ay parang pinag-ensayuhan. Parang matagal na silang sanay sa ganoong sistema. Napakakakaiba ng eksenang iyon na kahit pag-uwi ko, matagal akong tulala. Ang asawa ko ay hindi nagpapatakbo ng negosyo. Mas malapit siya sa pagganap ng isang itinakdang papel sa isang entabladong binuo ng kanyang ina. Noon ko unang naintindihan kung paano ginagamit ang salitang tuta. Hindi pa kami gaanong katagal kasal, nang minsan ay maingat kong kinausap ang asawa ko. Mahal, simula ngayon, subukan nating mamuhay sa sarili nating paraan. Sabi mo, gusto mo ring maging independent mula sa nanay mo, di ba? Saglit siyang natahimik. Pagkatapos, umiwas siya ng tingin at sinabing, hindi. Siguro ilang taon pa. Matanda na rin naman si mama. Magiging natural na rin yan, pagdating ng panahon. Sinubukan ko pang igiit, hindi ba't dapat nating kausapin si mama? Sabihin nating, gusto nating tayo ang magdesisyon para sa atin. Ganoon ba kahirap sabihin yon? Saglit siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay ibinaling ulit ang tingin. At sinabing, parang hindi pa ngayon ang tamang panahon. Kailangan maganda muna ang timing bago natin sabihin yan. Hintayin na lang natin. Timing. Hindi ako makapaniwala sa salitang iyon. Anong timing ang kailangan para makipag-usap lang sa nanay niya? At kailan darating ang timing na iyon? Gusto ko sanang itanong, pero nanahimik na lang ako. Lumipas ang ilang buwan, at sa tuwing may katulad na nangyayari, inuulit ko ang parehong usapan. Minsan, mas direkta kong sinabi, kung ganyan ka, habang buhay kang hindi magiging independent, sa tingin mo ba, bibitawan ka ni mama? Kailangan ikaw ang unang gumawa ng linya, para may magbago. Sa mga salitang iyon, mukhang may iniisip ang asawa ko. Sa itsura niya, umasa ako sandali. Naisip ko, tumalab kaya, pero ang lumabas sa bibig niya ay ito. Ilang taon pa, sandali na lang. Mangyayari rin yan. Matanda na si mama. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Ilang taon pa. Naniwala ako sa mga salitang iyon ng buong katangahan. Akala ko, paglipas ng ilang taon, magbabago ang lahat, na nasa transition period lang kami. Pero ang ilang taon na iyon ay hindi kailanman dumating sa buong pagsasama namin. Lumipas ang 1 taon, 3 taon, pero ang lumalabas pa rin sa bibig niya ay ilang taon pa. Dumating ang punto na napagod na akong simulan ng usapang iyon dahil alam ko na kung ano ang isasagot niya. Ang asawa ko ay isang taong hindi natutong harapin ang mahihirap na sitwasyon. Lumaki siya sa isang kapaligiran kung saan ang ina niya ang nagdedesisyon sa lahat. Kaya wala siyang karanasan sa pagharap at paglutas ng problema. Kaya ang tanging masasabi niya sa akin ay maghintay. Pero habang naghihintay ako, kailangan kong mabuhay. Tinitiis ang tingin ng biyenan ko, ang tingin ng asawa ko, habang sinusubukang hanapin ang aking lugar sa pamilyang ito. Ang bigat ng paghihintay ay pasan-pasan ko. Tuwing weekend, pinapapunta kami ng biyenan ko. Sumusunod naman ang asawa ko nang walang reklamo. Minsan, sinabi kong masama ang pakiramdam ko, kaya mag-isa siyang pumunta. Pero pag uwi niya, alam niyo ba kung anong sinabi niya? Tinanong ni mama kung bakit hindi ka raw sumama. Sinubukan kong huwag bigyan ng kahulugan ang mga salitang iyon. Pero kakaiba, patuloy itong bumabagabag sa akin. Ibig sabihin, mas inuna pa niya ang nanay niya kaysa sa asawang may sakit.
Sa totoo lang, wala ni isang beses na naging komportable ako sa pagpunta sa bahay ng biyenan ko. Sa tuwing darating ako, natural na sa kusina ang tungo ko at ang biyenan ko ay mag-uutos. Ganito ang gawin mo dyan. Dapat ganyan. At pabago-bago ang kanyang utos. Isang sistema kung saan kahit anong gawin ko, hindi ko magagawa ng perpekto. At kapag may hindi siya nagustuhan, magsisimula na ang kwento niya na nagsisimula sa ang mga manugang ngayon. Ang Pasko ay mas mahirap mula madaling araw. Magluluto para sa Noche Buena. Maghahanda ng lamesa. Maghuhugas ng plato. Habang ang biyenan ko at asawa ko ay nakaupo sa sala at nag-uusap. Minsan, 4 na oras na akong nagtatrabaho sa kusina nang marinig ko ang boses ng biyenan ko mula sa sala. Anak, may nangyari na bang masama sa'yo dahil sa pakikinig mo kay mama? Ako ang gumawa sa'yo para maging ganyan ka. Nang marinig ko iyon, ibinaba ko ang sandok at huminga ng malalim. Minsan, naglakas loob akong magsabi na sa tuwing may desisyon, nabibigatan ako na siya ang nagtatakda ng direksyon. Tinanong ko, kung hindi ba pwedeng kami munang dalawa ang mag-usap at magdesisyon. Habang sinasabi ko iyon, kumakabog ang dibdib ko dahil hindi ko alam kung paano niya ito tatanggapin. Noong una, pinakinggan niya ako hanggang sa matapos. Pagkatapos, matagal niya akong tiningnan at nagsalita. Bakit mo ginugulo ang isang batang maayos namang namumuhay sa pakikinig sa akin? Mahina ang kanyang boses, pero may talim. May mali ba sa pagsunod niya sa akin? Nagkaproblema ba tayo noon? Hindi ako makapagsalita. Nagpatuloy siya. Kaya ka nakapasok sa bahay na ito ay dahil pinayagan kita. Akala mo ba posible to kung hindi dahil sa akin? Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ko. Ako pala ay isang taong pinayagan lang makapasok sa pamilyang ito. Hindi ako nagpakasal sa asawa ko, kundi pumasok ako sa pamilya dahil sa pahintulot ng biyenan ko. Ganoon pala ang tingin niya sa akin. Ang asawa ko ay walang sinabi noong mga oras na iyon. Pagkatapos noon, hindi ko na sinubukang baguhin ang sistema sa harap ng biyenan ko. Naintindihan ko na sa araw na iyon na kahit anong sabihin ko, ako lang ang magmumukhang masamang manugang at siguradong kakampihan ng asawa ko ang nanay niya. Kaya ako lang ang lalong maiipit. Ang pinakamasakit ay ni minsan, hindi ako kinampihan ng asawa ko. Ano man ang sabihin ng nanay niya. Nananahimik lang siya o iniiba ang usapan. Minsan, pag uwi namin, sinabi kong masama ang loob ko at sinabi niya, hayaan mo na. Alam mo namang ganyan si mama. Hindi niya marahil malalaman habang buhay kung gaano ako kalungkot sa mga salitang iyon. Noong bagong kasal kami, pinag-isipan ko kung babalik pa ba ako sa trabaho sa import-export company. Pero paano ako binigyan ng pahiwatig ng biyenan ko? Noong medyo naging komplikado ang mga papeles ng negosyo ng asawa ko, binitiwan niya ang mga salitang, dapat, taga-pamilya ang tumitingin sa mga gawain natin. Huwag mong ipagawa sa iba. Hindi niya direktang sinabing tumigil ako sa trabaho, pero malinaw ang kahulugan ng mga salitang iyon. Sa huli, umalis ako sa trabaho at naging isang ganap na may bahay. Noon, iniisip ko na iyon ay isang desisyon para sa pamilya. Pagkatapos kong maging may bahay, natural na tumulong ako sa negosyo ng asawa ko. Pag-aayos ng mga resibo, pag-check ng delivery, pamamahala sa contact list ng mga kliyente. May mga bagay na ipinakiusap ng asawa ko, at may mga bagay na ako na mismo ang gumawa dahil naiinis ako sa nakikita ko. Bilang isang dating bookkeeper, madali kong nakikita kung saan may mali at kung paano ito aayusin. Pero ang kakaiba, kahit na ginagawa ko ang mga iyon, naging obligasyon ko na lang. Wala ni isang salitang salamat. Sa tuwing pupunta ang asawa ko sa mga kliyente, sinasabi niyang, marami kasing ginagawa sa kumpanya ngayon. At ang biyenan ko naman ay laging sinasabi, masipag talaga ang anak ko. May issue rin kami sa pagkakaroon ng anak. Lumipas ang ilang taon matapos kaming ikasal. Pero hindi kami nagkakaanak. Nagpatingin kami sa doktor, at sinubukan ng iba't ibang paraan. Pero hindi nagtagumpay. Mahirap, di ba?
Pero mas mahirap ang mga salita ng biyenan ko. Kaya siguro, malungkot ang bahay na ito. Kasi walang bata. Basta na lang niyang binibitawan sa gitna ng usapan. Tumutusok iyon, na parang kutsilyo. At sa mga salitang iyon, walang sinasabi ang asawa ko. Ganoon lumipas ang 10 taon. Sa pagbabalik tanaw, napakarami kong tiniis para lang mapanatili ang pagsasamang iyon. Ayaw kong aminin na mali ang desisyon ko, kaya lalo akong nagsikap. Ang pride na iyon ang nagpanatili sa akin doon ng mas matagal. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na ang pagtitiis ay karunungan at ang pagtitiyaga ay pagprotekta sa pamilya. Pero hindi ko alam na ang mga bagay na naipon ko sa loob ng 10 taon na iyon ay magiging malaking lakas ko sa huli. At ang mga kakaibang senyales ay nagsimula sa maliliit na bagay. Isang araw, nagsimulang ilagay ng asawa ko ang kanyang cellphone nang nakataob. Noong una, hindi ko napapansin. Hanggang isang umaga, nang ililipat ko sana ang cellphone niya, napansin kong nakataob ito. Doon ko unang naramdaman na may kakaiba. Maging sa pagsagot ng tawag, iba na. Dati, sa sala lang siya sumasagot. Pero ngayon, kapag may tawag, pumapasok siya sa kwarto o lumalabas sa beranda. Bumaba rin ang boses niya. Dumalas din ang kanyang overtime at business trips. Pero kahit gaano siya kaabala, ang kakaiba ay magaan ang kanyang itsura. Hindi itsura ng pagod na tao. Itsura ng isang taong masigla. Sinubukan kong baliwalain. Hindi siguro. Praning lang ako. Sinubukan kong palipasin. Pero isang hapon, sumabog ang lahat. May naiwan daw ang asawa ko sa sasakyan. Kaya pumunta ako sa parking para kunin ito. Binuksan ko ang pinto sa passenger side at inabot ang kamay ko. Nang mapansin ko ang isang paper bag sa ilalim ng upuan. Walang mali siya kung binuksan ito. At nakita ang isang maliit na kahon. Nang buksan ko, may lamang set ng singsing at kwintas. Maganda ang pagkakabalot at maayos na nakalagay. Hindi ko kaarawan o anibersaryo noon, pero saglit akong umasa. Para sa akin kaya, to, pero bago pa man matapos ang saglit na iyon, gumuho ang pag-asang iyon. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling binilhan ng asawa ko ng regalo. Isang taong kahit anibersaryo ay pinalalampas. Isang taong hindi man lang ako nabigyan ng isang bulaklak, bibili ng ganito, parang bumagsak ang puso ko. Ibinalik ko ang kahon at isinara ang pinto ng sasakyan. Habang pabalik ako sa bahay, nanginginig ang mga binti ko. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga sa tabi ng asawa ko, nakatingin sa kisame. Kung ano-anong iniisip. Hindi siguro. Hindi yan totoo. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong inulit iyon sa isip ko. Lumipas ang ilang araw. Habang naliligo ang asawa ko, kinuha ko ang kanyang cellphone. Alam ko ang password niya. Kamakailan kasi, tinulungan ko siyang ilipat ang mga contacts niya. Kaya nalaman ko ang numero. Isang taong hindi kailanman nagpapalit ng password. Sa kabutihang palad, bumukas ang screen. Bago ko tingnan ang mga mensahe, tiningnan ko muna ang listahan ng mga naka-install na app. Sa gitna ng mga pamilyar na pangalan, may isang hindi pamilyar. Isang hotel booking app. Hindi ko ito kailanman ininstall. Siya ang nag-install nito. Nang buksan ko ang app, lumabas ang listahan ng mga huling transaksyon. Napahinto ang daliri ko nang makita ko ang mga petsa. Sa loob ng huling 3 buwan. Halos linggo-linggo. Iba-iba rin ang lokasyon. May malapit, may sa sentro ng syudad. Nang bilangin ko ang mga petsa, karamihan ay tuwing Huwebes. Ang mga Huwebes, na sinasabi niyang may meeting siya sa kliyente o may dinner. Noong mga oras na iyon, narinig ko ang agos ng tubig mula sa banyo. Ibinalik ko ang cellphone sa dati nitong pwesto. At umupo ako sa sofa na parang walang nangyari. Lumabas ang asawa ko habang pinupunasan ng tuwalya ang buhok niya. Isang mukhang walang alam. Hindi ka pa kumakain? Mamaya na. Iyon lang ang usapan namin. Noong gabing iyon, wala akong sinabi. Hindi rin ako umiyak. Kinalaunan,
Nang tulog na ang asawa ko, kinuha ko ang aking ledger. Inilabas ko ang mga nakatambak na credit card statement sa drawer at inilatag ang 2 buwang bill. Hindi mahirap hanapin. Hotel, cafe, restaurant, halos magkakasama sa iisang araw. Tuwing Huwebes, malinaw na malinaw ang pattern. Tiniklop ko ang mga statement at isinuksok sa likod ng ledger. Ang isang taong sanay sa numero ay mas naniniwala sa nakikitang record kaysa sa pakiramdam lang. Ngayon, hindi na ito pakiramdam lang, kundi isang matibay na ebidensya. Hindi ko agad kinompronta ang asawa ko. Sa totoo lang, hindi naman sa ayaw kong gawin iyon. Gusto ko sanang isampal sa kanya ang lahat at tanungin siya. Pero alam ko na kung anong mangyayari. Magkakaila ang asawa ko. Makikialam ang biyenan ko. At ako lang ang magmumukhang emosyonal. Walang magbabago. Ayaw ko noon. Kaya nagpa siya akong mag-imbestiga muna. May isang numero sa cellphone ng asawa ko na patuloy na bumabagabag sa akin. Ang pangalan na nakasave ay Mr. Villanueva. Pero sa tuwing may notification mula sa numerong iyon, umiiwas siya ng tingin. Hindi ganoon ang reaksyon niya sa isang ordinaryong empleyado ng kliyente. Kaya isinulat ko ang numero sa isang maliit na kwaderno. At maingat akong tumawag sa isang matagal ng kakilala. Paminsan-minsan kaming nagkakamustahan at nagtatrabaho siya sa pulisya. Hindi rin madali para sa akin na sabihin ito. Nag-aalangan ako kung pwede ko bang hilingin ito. Kung hindi ba ito isang mabigat na pabor. Paikot-ikot kong sinabi. Hanggang sa makiusap ako. Nag-atubili rin siya. Sabi niya, hindi madali. May issue sa personal information. Sinabi ko ring naiintindihan ko at kung hindi pwede, ayos lang. Pero ilang araw ang lumipas. Tumawag siya. Isang beses lang, sabi niya. At ibinigay ang isang address. Isang apartment complex. Maaga pa lang. Pumunta na ako doon. Wala akong plano kung ano ang gagawin. Gusto ko lang makita ang mukha niya. Gusto kong kumpirmahin kung anong klasing tao ang babaeng nasa isip ko. Mga 1 oras akong naghintay. Sa may entrance ng apartment, may lumabas na isang babae. Malinaw ang mga mata at ilong. At mukhang kaedad ko lang. Pero may pamilyar sa kanya. Unang beses ko siyang makita. Pero parang nakita ko na siya dati. Nakita ko na ba siya sa opisina ng asawa ko? O... Iniisip ko ang lahat, pero wala akong maalala. Iniisip ko na baka nagkakamali lang ako. Pero patuloy na bumabagabag sa akin ang mukha niya. Hanggang sa may naalala akong isang kaibigan. Isang kaklase ko noong high school na nakatira malapit sa apartment complex na iyon. Matagal na kaming hindi nagkikita. At naisip kong nandito na rin lang ako, bisitahin ko na siya. Tinawagan ko siya. At buti na lang, nasa bahay siya. Kaya nagkita kami agad. Habang nagkakape kami at nag-uusap, kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang litratong kinunan ko kanina. At ipinakita sa kanya. Hoy! Kilala mo ba to? Taga dito yata siya. Tiningnan ng kaibigan ko ang litrato at halos agad na sumagot. Ah, si Diane yan, di ba? Parang bumagsak ang puso ko. Si Diane, kaklase namin noong high school. Pero di ba namatay ang asawa niya sa isang aksidente sa sasakyan? Ilang taon na ang nakalipas. Kaya nakakuha raw siya ng malaking insurance. Teka, bakit mo naman natanong? Habang nakikinig ako sa kaibigan ko, mabilis na nagproseso ang isip ko. May naalala ako, noong bagong kasal kami. Sumama ako sa asawa ko sa isang high school reunion. At nandoon din si Diane. Mula noon, siguro ay unti-unting nakilala ng asawa ko ang mga contact sa reunion. Noon, inisip ko na para lang sa negosyo. Hindi ko inakala na hahantong sa ganito. Nagpatuloy ang kaibigan ko. Pero ang chismis, gagamitin daw niya. Yung pera para magtayo ng negosyo, kasama ang ibang lalaki. Habang pauwi ako, magulo ang isip ko. Habang inuulit-ulit ko ang sinabi ng kaibigan ko, unti-unting nabubuo ang puzzle. Ang linggo-linggong hotel bookings, ang set ng singsing at kwintas sa sasakyan, ang numerong nakasave bilang Mr. Villanueva at isang babaeng mag-isa na lang.
at may malaking pera. Noon, nakita ko kung ano ang gusto ng asawa ko. Hindi ang puso ng babae, kundi ang pera niya. Nilapitan niya ang isang babaeng nag-iisa. Ginalaw ang emosyon niya para makakuha ng investment at palakihin ang negosyo. Mula sa araw na iyon, pinatay ko ang aking emosyon. Luha, pagtataksil, galit lahat ay itinago ko sa isang kahon. Sa halip, umupo ako sa aking mesa at isa-isang inayos ang lahat ng pwedeng maging ebidensya. Bumalik ang mga kamay ko na sanay sa pagiging bookkeeper sa kumpanya. Nang makumpleto ko na ang mga ebidensya, nag-isip ako. Isasampal ko ba ito muna sa asawa ko? O gagamit ako ng ibang paraan? Nagpasya akong gumawa ng ibang diskarte. Lalapitan ko muna ang taong may hawak ng tunay na kapangyarihan sa pamilyang ito. Dahil ang negosyo, buhay, at kilos ng asawa ko ay umiikot sa kanyang ina. Naisip ko na kung mapapakilos ko ang taong kumokontrol sa anak niya, may magbabago. Hindi ko pa lubusang iwinawaksi ang pag-asang iyon. Kaya naghanda ako ng isang puting sobre, kopya ng credit card statements, isang table na naglalaman ng mga petsa ng hotel bookings, at isang maikling summary ng impormasyon tungkol sa babae. Tanging ang mga kailangan lang, malinis at maayos. Nang matapos ko ang lahat ng paghahanda, at papunta na ako sa bahay ng biyenan ko, kakaibang kalmado ang naramdaman ko. Akala ko, kakabahan ako, pero hindi. Sa halip, parang ngayon ko lang ibinuga ang hininga na matagal kong pinigilan at umupo kami sa sala, magkaharap ng biyenan ko habang inihahain niya ang tsaa. Saglit akong nag-isip, ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya ito? Magagalit din kaya siya para sa akin? Papagalitan kaya niya ang anak niya? Anak niya pa rin naman yun. Hindi niya siguro pababayaan. Inabot ko ang sobre. Binuksan niya ito at inilabas ang mga papel. Tiningnan niya ang unang pahina, tapos ang sunod, habang pinipigilan ko ang aking hininga. Pagkatapos niyang tingnan lahat, matagal na katahimikan ang namayani, at ang unang salitang lumabas sa bibig niya ay ito. "Oh, anong gusto mong gawin ko?" Sinubukan kong sabihing muli. "Inay, tulad po ng nakikita nyo, nambababae po ang anak nyo. At hindi po ito hula-hula lang, kundi record ng ilang buwan." Hindi pa man ako natatapos magsalita, nagbago ang itsura niya. Sa kanyang tahimik na mukha, may umusbong. Hindi galit, kundi inis. Isang itsura na parang kinukutya ang isang manugang na naglakas loob na magdala ng ganitong bagay sa harap niya. Pagkatapos, sinimulan niyang punitin ng sobrang hawak niya. Umalingaw-ngaw sa buong sala ang tunog ng pagpunit ng papel. Sa sandaling iyon, natigilan ako. Ilang buwan kong pinaghirapan at inipon ang mga ebidensyang iyon. At sa harap ko, pinupunit ito ng biyenan ko. Lumipad ang mga piraso ng papel hanggang sa mukha ko. Itinapon niya ito sa direksyon ko. Nagkalat ang mga piraso sa aking kandungan at sa aking paanan. "Ano to? Paano mo nagawang dalhin to sa akin?" Hindi ako makapagsalita. Tumayo ang biyenan ko. "Dapat nga matuwa ka pa dahil magaling ang asawa mo. Lalaki yan. Natural lang yan." Unti-unting tumataas ang boses niya. Habang nakaupo ako, tiningnan ko ang mga nagkalat na piraso ng papel. Ilang buwan ko itong inayos gabi-gabi. Pinagtugma ang mga petsa. "Inay! Pero ito po." Hindi pa man natatapos ang sinasabi ko, itinaas ng biyenan ko ang kanyang kamay, at dumapo ito sa aking pisngi. Isang malakas na tunog ang una kong narinig, at pagkatapos, naramdaman ko ito. Manhid na parang mainit pero malamig. Habang nakapaling ang ulo ko, nanatili akong ganoon. Hindi ko maproseso kung anong nangyari. Para lang mahuli mo ang anak ko. Nagdala ka pa ng ganito? Kung sumunod ka na lang sana, hindi sana aabot sa ganito. Lalo pang lumakas ang boses niya. Walang bahid ng pagsisisi. Walang bahid ng pagkagulat. Sa halip, mas lalo siyang naging matapang. Ang taong nanampal pa ang siyang mas malakas ang boses. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking ulo at tiningnan siya.
Manhid pa rin ang pisngi ko. Parang gusto kong umiyak. Pero kakaiba. Walang luhang lumalabas. Sa halip, naging tahimik ang isip ko. Kabaligtaran ng maingay na paligid. Parang naging hungkag ang kalooban ko. Tiningnan ko ang mga piraso ng papel sa aking paanan. Yumuko ako, at isa-isang pinulot ang mga iyon. Habang pinapanood niya ako, wala siyang sinabi. Tumayo ako. Naiintindihan ko na po. Iyon ang huling sinabi ko. Wala na akong masabi. Pakiramdam ko, nakita ko na ang lahat. Kung anong klaseng tao siya. Kung paano tumatakbo ang pamilyang ito. Na kahit anong katotohanan ang dalhin ko, hindi ito magiging katotohanan sa harap niya. Paglabas ko ng pinto, narinig ko ang paghingal niya sa galit. Hindi ako lumingon. Paglabas ko, dumampi ang hangin sa pisngi ko. Sa parehong lugar na manhid pa rin. Habang naglalakad ako, hindi ko kinalimutan ang pakiramdam na iyon. Sa halip, itinim ko ito sa aking isipan. Hindi ko dapat kalimutan ang pakiramdam na ito. Kapag gusto ko nalang sumuko, aalalahanin ko ang pakiramdam sa pisnging ito. Sige, simula ngayon, gagawin ko ito sa sarili kong paraan. Mula sa bahay ng biyenan ko, parang ang haba ng daan pa uwi. Ang daan na lagi kong nilalakaran. Pero sa araw na iyon, mabigat ang mga paa ko. Manhid pa rin ang pisngi ko, at hawak ko ang mga punit na piraso ng papel. Habang naglalakad, inilagay ko iyon sa aking bag. Punit man. Record pa rin iyon. Pagbukas ko ng pinto ng bahay, kakaiba ang pakiramdam. 10 taon akong nanirahan dito. Pero sa araw na iyon, parang hindi ito ang aking espasyo. Ang sofa sa sala, ang mesa, ang tanawin sa labas ng bintana lahat ay pareho. Pero parang ako lang ang nagbago. Dinala ko ang pagod kong katawan sa kwarto. Tumayo ako sa harap ng salamin. Pula pa rin ang pisngi ko. Nang hawakan ko ito, may init pa rin. Matagal kong tiningnan ang sarili ko. Ito pala ang katotohanan. Sa bahay na tinirhan ko ng 10 taon, isa lang pala akong taong pinayagan makapasok. Wala nang luhang lumabas. Sa halip, nagsimulang kumilos ang katawan ko. Binuksan ko ang aparador at ibinaba ang maletang nakatago sa pinakataas. Hindi ito malaki. Kasya ang damit para sa 1 linggo. Tumayo ako sa harap nito at nag-isip, ano ang dapat kong dalhin? Ilang piraso ng damit, toiletries, charger, at binuksan ko ang pinakailalim na drawer. Sa loob, may isang sobre ng mga dokumento. Mula nang ikasal ako, nanumbalik ang ugali ko bilang bookkeeper. Naitabi ang mga importanteng papeles, kopya ng mga resibo, ledger, orihinal na credit card statements, at mga dokumento tungkol sa negosyo ng asawa ko. Noon, ugali lang iyon. Pero ngayon, iniisip ko na baka pinaghahandaan ko na pala ang araw na ito. Maingat kong inilagay ang mga sobre sa ilalim ng maleta. Pinatungan ko ito ng mga damit. Nang isara ko ang zipper, malinaw kong narinig ang tunog nito. Maliit na tunog, pero dahil tahimik ang bahay, o baka sensitibo lang ang pandinig ko, hindi ko alam. Pero kasabay ng tunog na iyon, may naramdaman akong pag-aayos. At nag-text ako sa asawa ko. Nasa bahay ako ni na mama. Iyon lang. Walang paliwanag, walang dahilan. Malamang. Nakarating na sa kanya ang balita mula sa nanay niya. At naramdaman na niyang may mali, pero ayoko nang magpaliwanag. Hinila ko ang maleta palabas ng pinto. Bago ko isara, lumingon ako. 10 taon. 10 taon akong nanirahan sa bahay na ito. Nagluto, nag-ayos ng papeles, kumain ng pansit kanton ng patago, at nagtiis ng walang kakampi. Isinara ko ang pinto. Habang pababa ako sa elevator, kakaibang gumaan ang pakiramdam ko. Mabigat ang maleta, pero magaan ang mga hakbang ko. Kakaiba, di ba? Pero totoo. Gabi na nang makarating ako sa bahay ng mga magulang ko. Nang makita ako ni mama, tahimik niyang sinuri ang mukha ko. Nakita niya siguro ang pisngi ko. Kahit medyo nawala na ang pamumula, may bakas pa rin. Biglang tumigas ang ekspresyon ni mama. Anong nangyari sa mukha mo? Sa loob ko na po ikukwento lahat.
Pag-upo namin sa sala, binigyan ako ni Mama ng tubig. Uminom ako ng isang lagok at dahan-dahang ikinuwento ang lahat ng nangyari. Mula sa kwento ng asawa ko hanggang sa pagpunta ko sa bahay ng biyenan ko, dala ang sobre. Habang nagkukwento ako, ayos lang ako, kalmado kong naisalaysay ang lahat. Pero nang makita ko ang mukha ni Mama, bumigay ako. Hinawakan ni Mama ang kamay ko. At napakainit nito. Nang dumampi ang init na iyon sa kamay ko, parang sabay-sabay na lumabas ang 10 taon. Umiyak ako nang hindi ko mapigilan. Matagal na hinawakan ni Mama ang kamay ko nang walang imik. At tahimik siyang nagsalita. Ayos na yan. Ang mahalaga, nakaalis ka na. Iyon ang pinakamasarap na salitang narinig ko sa araw na iyon. Hindi tama ang ginawa mo. O bakit ngayon ka lang umalis? Kundi ang mahalaga, nakaalis ka na. Matagal akong umiyak dahil sa mga salitang iyon. Sa ika-4 na araw ko sa bahay, nakipagkita ako sa isang abogado na eksperto sa annulment. Gabi bago iyon, halos hindi ako nakatulog. Kung ano-anong iniisip ko. Talaga bang maghihiwalay na kami? Ganito na lang ba matatapos ang 10 taon? Buong gabi kong inisip iyon. Natakot ako. Sa totoo lang, nang mailatag na sa harap ko ang salitang annulment, nanginginig ang mga kamay at paa ko. Pero naglakas loob akong pumunta. Maingat na tiningnan ng abogado ang mga dala kong dokumento. Credit card statements, ang summary ng hotel bookings, ang notebook kung saan isinulat ko ang mga petsa. Matagal niyang tiningnan at sinabing, sapat na ito para mag-file ng kaso laban sa isang asawang may kasalanan. Para sa hatian ng ari-arian, kailangan pa nating mangalap ng mas maraming ebidensya para maging pabor sa atin. Nang mabanggit ang hatian ng ari-arian, mahinahon akong nagtanong. Sa loob po ng 10 taon, ako po ang tumulong sa lahat ng admin work sa negosyo. Kikilalanin po ba yon? Saglit na nag-isip ang abogado at sinabing, kung mapapatunayan mo ang iyong direktang kontribusyon, pag-aayos ng resibo, pamamahala sa kliyente, pagtatala sa ledger. Mayroon ka bang mga natitirang ebidensya? Kinuha ko ang isang sobre mula sa aking bag. 10 taon ko po itong inayos. Nandito lahat. Tiningnan ng abogado ang sobre at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Magaling at naitago mo to. Kakaiba. Gumaan ang loob ko sa mga salitang iyon. Ang pagiging metikuloso ko, na walang nakapansin, ngayon ay may silbi na. Paglabas ko sa opisina ng abogado, may isang bagay na bumabagabag sa isip ko. Si Dian. Ano kaya ang alam niya ngayon? Anong mga salita ang ginamit ng asawa ko para lapitan siya? Nandoon pa kaya ang pera niya? At bago mapunta ang pera na iyon sa asawa ko, may magagawa pa ba ako? Ito ay hiwalay na issue sa aking annulment case. Kahit na tumatakbo ang kaso, kung invest ni Dian ang pera niya sa asawa ko. Kaya, nagpa siya akong kontakin si Dian. Muli akong nakiusap sa kakilala kong pulis para itong number niya. Kahit alam kong hindi magiging madali, maingat akong nakiusap. Nakuha ko ang numero at nag-text ako. Pero matagal bago ko na ipadala. Ano ang isusulat ko? Paano ko sisimulan? Sasabihin ko bang asawa ako ni Carlo? O pangalan ko lang? Ilang beses kong isinulat at binura. Sa huli, maikli lang ang isinulat ko. Si Liza. To, may gusto akong sabihin. Ipinadala ko at itinabingi ang cellphone. Pagkalipas ng 1 oras, may reply. Saan tayo magkikita? Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. At hindi siya tumanggi. Medyo nagulat ako. Parang may alam na siya o handa na siyang makipagkita. Habang papunta ako sa meeting place, dinala ko ang isang folder. Inayos ko ito bago ako makipagkita sa abogado. Listahan ng mga ari-arian na nakapangalan sa biyenan ko. Kopya ng business registration ng kumpanya ng asawa ko. At mga kontrata sa kliyente na pirmado mismo ng biyenan ko. Dahil baka hindi siya maniwala kung salita lang. Nauna akong dumating sa cafe at umupo sa isang sulok. Nag-order ako ng kape at naghintay. Pero kakaibang kumakabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung galit, kaba, o pareho. Pumasok si Dian.
At maayos pa rin ang kanyang itsura. Malinaw ang kanyang mga mata. At hindi nag-aalangan ang tingin niya habang hinahanap ako. Kahit na ganito ang sitwasyon, mukha siyang kalmado. Pag-upo namin, walang bati. Awkward, pero parang tama lang din. Walang lugar para sa bati sa pagitan namin. Ako ang unang nagsalita. Naaalala mo pa ako, di ba? Hindi ako pumunta rito bilang kaklase mo. Ngumiti si Dian ng bahagya. Hindi awkward. Hindi rin natural na ngiti. Kinuha ko ang folder mula sa bag ko at inilapag ito sa mesa. Tingnan mo. Ito ang totoong estado ng kumpanya ng asawa ko. Tiningnan ni Dian ang folder. Kinuha niya ito at binuklat ang unang pahina. Nagpatuloy ako. Tingnan mo muna ang business registration. Oo, si Carlo ang presidente. Pero saan galing ang puhunan? Tingnan mo kung gaano kalaki ang ari-arian ng nanay niya. At kung sino ang pumipirma sa mga kontrata. Mayroon ka bang nakikitang kahit isang bagay diyan? Na siya lang ang nagdesisyon? Habang binubuklat ni Dian ang mga pahina, tahimik siyang nagbabasa. Nakikita kong unti-unting nagbabago ang ekspresyon niya. Sabi niya sa akin, sarili niyang negosyo to. Siyempre, yan ang sasabihin niya. Ang nakakaalam na puro palabas lang yan. Siguro ako lang, kalmado kong sinabi. Sa tingin mo ba, may nakuha siyang kahit isang kontrata ng mag-isa? Hanggang ngayon, nasa ilalim pa rin siya ng saya ng nanay niya. Nagpatuloy ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung hanggang saan na kayo ng asawa ko. At ayoko na ring malaman. Habang nagsasalita ako, mas malamig ang boses ko kaysa sa inaasahan ko. Sinusubukan kong pigilan ang emosyon ko. Pero parang mas naging matalas pa ito. Pero hindi yan ang mahalaga ngayon. May iba akong gustong sabihin. Kaya kita pinapunta rito. Tinuro ko ang folder. Nakita mo ang mga numero dyan, di ba? Mayroon bang nakapangalan sa kanya? Bank account? Stocks? Kahit isang kontratang siya lang ang pumirma? Pero naniniwala ka pa rin sa sinabi niyang sarili niyang negosyo? Hindi sumagot si Dian. Alam kong ang katahimikan niya ang sagot. Ang pera ay nasa nanay niya. At ang desisyon ay nasa nanay niya rin. Siya ay may dalang business card lang. Sa sandaling pumasok ang pera mo, sa nanay niya yan mapupunta. Hindi sa kanya. Bahagyang tumigas ang panga ni Dian. Huminto ako sandali at sinabing, hindi ba't insurance money yan ng yumaong asawa mo? Kaya sinasabi ko sa'yo, huwag kang magpapaloko. Sa sandaling iyon, bahagyang nanginig ang mga mata ni Dian. Hindi ko iniwasan ang panginginig na iyon at tinitigan ko siya. Ayokong magdagdag ng mga salitang sorry o okay lang yan. Kahit ngayon, hindi ko alam kung iyon ay dahil sa paghihiganti o awa. Siguro pareho. Pero may bumabagabag sa akin na ang perang pinaghirapan ng buhay ng isang tao ay mapupunta lang sa ganoong pamilya. Saglit na katahimikan. Mahinang nagsalita si Dian. Sabi niya. Seryoso siya sa akin. Nang marinig ko iyon, napangisi ako. Hindi ko dapat gawin. Pero lumabas. Oo. Ganyan din ang sinabi niya sa akin. Noong una, maikli kong sinabi. At tumingin sa aking tasa ng kape, ang salitang seryoso. Narinig ko rin iyon. Nang sabihin niyang gusto niyang kumawala sa nanay niya. At bumuo ng sarili naming pamilya. Naniwala ako doon. Kaya ako nagpakasal. At dahil sa pag-asang iyon, nagtiis ako ng 10 taon. Narinig mo na ba ang kasabihang hindi nagbabago ang tao? Totoo yan. Kahit mamatay at mabuhay muli ang taong yan, hindi siya magbabago. Nang matapos kong magsalita, mahinahon na nagtanong si Dian. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Inaasahan ko na ang tanong na iyon. At mayroon na akong nakahandang sagot. Sa totoo lang, dapat pa nga akong magpasalamat sa'yo. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng dahilan para umalis sa pagsasamang ito. Pero hindi lang yan. Hindi ko lang matatanggap na ang perang katumbas ng buhay ng isang tao ay mapupunta lang sa ganyan. Yun lang. Hindi na ako nagdagdag pa ng salita. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Habang tumatayo ako, iniwan ko ang folder sa mesa at sinabing, tingnan mo kung gusto mo. Paglabas ko ng cafe, hindi ako lumingon.
Wala akong pinagsisisihan. At wala akong gustong kumpirmahin. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. At ang susunod ay desisyon na niya. Nang dumampi ang hangin sa labas, kakaibang gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ito tuwa o ano paman. Parang may matagal na nakabara sa akin na natanggal. Dahil nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Nang walang tinatago o pinapaganda, anuman ang maging desisyon niya. Wala na akong kinalaman doon. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Dian, tuloy-tuloy ang paghahanda namin ng abogado ko. Inayos ko pa ang mga dokumento para sa hatian ng ari-arian. At ginawa kong hiwalay na file ang 10 taon na ledger. Maging ang mga resibong ako mismo ang nag-asikaso, mga record ng delivery schedule, at kahit na mga draft ng quotation na ako ang gumawa. Lahat ay nandoon. Nang makita iyon ng abogado ko, sinabi niyang, sapat na ito para igiit na isa kang tunay na partner sa negosyo. Ang mga salitang iyon ay parang nagpakawala sa isang bagay na matagal nang bumibigat sa akin. Isang kumpirmasyon na hindi ako isang taong hindi nakikita. Mga 10 araw ang lumipas nang tumawag ang kaibigan ko. Hoy, yung si Dian. Bigla na lang daw nawala sa apartment namin. Grabe ang gulo kahapon. Tahimik lang akong nakinig. Walang ingay na nag-impake. Walang nakakaalam kung saan nagpunta. Hindi rin makontak. Tahimik naman talaga. Yung tao. Pero grabe naman to. Nagtataka lahat. May nangyari ba? May alam ka? Wala. Hindi ko rin alam. Maikli kong sagot at ibinaba ang tawag. Matagal kong hinawakan ang cellphone ko. Isang umaga, maaga pa lang, may nag-doorbell. Pipigilan ko sana si Mama, pero naunahan ko siya. Pagbukas ko ng pinto, nandoon ang asawa ko. Pero hindi siya mag-isa, katabi niya ang biyenan ko. Iba ang itsura nilang dalawa. Ang biyenan ko ay laging may kumpiyansa. Isang taong kayang dominahin ang isang lugar. Sa isang tingin lang, pero iba siya sa araw na iyon. Namumula ang mga mata niya at tuyo ang mga labi. Gusot din ang damit niya. Isang itsura na hindi ko pa kailanman nakita. Mas malala ang asawa ko. Hindi nag-ahit at maitim ang ilalim ng mga mata niya. Parang hindi natulog. Pareho silang mukhang hinahabol ng kung ano. Ang asawa ko ang unang nagsalita. Nakipagkita ka kay Dian, di ba? Hindi iyon tanong, kundi kumpirmasyon. Ikaw ang huling nakakita sa kanya. Pagkatapos noon, hindi na siya makontak. Anong sinasabi mo? Hawak ko ang pinto habang tinitingnan ko silang dalawa. Hindi ako nagsalita. Lumapit ang biyenan ko. Alam mo ba, kung anong nangyayari sa pamilya namin ngayon? Lahat ng kontrata sa kliyente, nanginginig. Pati sweldo ng mga empleyado, naantala. Dapat papasok na ang pera niya. Pero bigla siyang nawala. Alam mo ba kung anong nangyari? Guguho na lahat. Nanginginig ang boses niya. Kakaiba ang panginginig ng boses niya. Mayroon ba siyang ganitong boses? Alam mo ang contact number niya, di ba? Sabihin mo kung nasaan siya ngayon. Ako na mismo ang kakausap sa kanya. Ha? Hindi ko po alam. Nanliit ang mga mata ng biyenan ko. Hindi mo alam? Ikaw ang huling nakakita sa kanya. Paanong hindi mo alam? Opo. Nagkita kami. Pero hindi ko alam ang contact number niya. Sumingit ang asawa ko. Mahal, please naman. Hindi ito biruan. Seryoso to. Pati pera ni Mama. Naipasok na. Milyon-milyon yun. Naniwala kami sa investment niya. Kaya pumasok na kami sa mga kontrata. Pero ngayon, lahat to mawawala. Ano ba talagang sinabi mo sa kanya? Sinabi mo bang hiwalayan niya ako? Saan mo siya pinapunta? Tiningnan ko ang asawa ko. Isang asawang ng babae. Na ang tingin ay nagmamakaawa ang asawa niya sa kabit para hiwalayan siya. Ganoon ba kababa ang tingin niya sa akin? Mas lalong tumaas ang boses ng asawa ko. Biglang nawala ang number niya. Hindi sumasagot sa text at tawag. Mukhang lumipat na rin. Ikaw ang huling nakakita sa kanya. Kung alam mo ang contact, sabihin mo na, please. Nang marinig ko iyon, naisip ko, totoo pala ang sinabi ng kaibigan ko, na tahimik siyang umalis. Mula pa lang sa simula,
Plano na ni Dian. Natapusin lahat ng malinis. Bakit sa akin niyo hinahanap ang contact number ng babaeng linggo-linggo niyong dinadala sa motel? Sa sandaling iyon, natigilan ang asawa ko. Hindi na siguro bago na alam ko iyon. Pero nang marinig nila ito mula sa bibig ko, pareho silang natameme. Pero kung ganito, wala ka ring makukuha. Pwede nating pag-usapan ulit ang hatian ng ari-arian. Alam mo ba kung magkano lang ang makukuha mo? Kung gugustuhin ko, pwede kang umalis ng walang dala. Nang marinig ko iyon, kakaibang natatawa ako. Pinigilan ko. Hindi ito galit o lungkot. Nakikita ko lang na iyon na lang ang natitirang barahan niya. Hindi ko naman kailangan yan. Saglit na natigilan ang asawa ko. Sa tingin mo ba, atuinang doon na lang agala nangla? Pumunta ako doon para lang makiusap na hiwalayan niya ang asawa ko? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako kilala. May sasabihin sana ang asawa ko. Pero huminto. Nagpatuloy ako. Hindi yon ang layunin ko. Ang layunin ko ay panoorin kayong gumuho. Nang matapos ang mga salitang iyon, natahimik ang paligid. Ang asawa kong kanina pa tumataas ang boses ay hindi makapagsalita. Ganoon din ang biyenan ko. Nakatingin sila sa akin. Pero iba na ang tingin nila. Tingin ng mga taong ngayon lang nakita ang isang bagay ng malinaw. Sa huli, lumuhod ang asawa ko. Mahal, please, tulungan mo lang ako dito. Ang contact number niya. O kahit saan siya nagpunta, kapag ginawa mo yon, lahat ng gusto mo sa annulment at hatian ng ari-arian, ibibigay ko. Lahat. Tiningnan ko ang nakaluhod na asawa ko. 10 taon. 10 taon siyang hindi kumampi sa akin. Maging noong araw na sinampal ako ng nanay niya. Nasa business trip siya. At nang ikinuwento ko sa kanya, binaliwala niya lang. Ang taong iyon ay nakaluhod ngayon sa harap ko. Habang tinitingnan ko siya, wala akong naramdaman. Hindi lungkot. Hindi rin tuwa. Isang pakiramdam na huli na ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa'yo, na wala kang pera. Nang bumagsak ang mga salitang iyon, nanigas ang mukha ng asawa ko. Nanigas siya habang nakaluhod. Dahan-dahang pumapasok sa isip niya ang kahulugan ng mga sinabi ko. Isang tingin na kinakalkula kung hanggang saan at paano nakarating ang sinabi ko. At kung anong konklusyon ang nakuha niya sa dulo ng kalkulasyon na iyon. Nang marinig iyon ng biyenan ko, parang nawalan siya ng lakas at napaupo. Dahan-dahan siyang bumagsak sa hagdanan. Isang beses ko lang tiningnan ang eksenang iyon. At isinara ko ang pinto. Sa likod ko, narinig ko ang boses ng asawa ko. Parang may sinasabi siya. Narinig ko rin ang iyak ng biyenan ko. Pumasok ako sa sala, na parang walang nangyari. Nakaupo si mama sa sofa at nakatingin sa akin. Wala siyang sinabi. Umupo ako sa tabi niya at tumingin sa labas. Kabaligtaran ng maingay na labas, tahimik dito. Matagal na lumipas bago muling nag-doorbell. Ngayon, ang biyenan ko na lang ang mag-isa. Parang mas lumiit siya. Nawala na ang dating kayabangan niya. Nagkamali ako. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. Patawarin mo na ako. Isang beses lang. Malulugi na kami. Tiningnan ko ang mukha niya. Ang kamay na pumunit ng sobre. At itinapon sa mukha ko. Ay nanginginig ngayon sa tabi ng pinto. Kalmado akong nagsalita. Inay, yung pananampal niyo sa akin noon. Isinampa ko na po ng kasong pananakit, sabi ng abogado ko. Mas mabuting magkaayos na lang bago pa umabot sa korte. Namutla ang mukha ng biyenan ko. Sinadya kong mas tahimik na isara ang pinto. Ang annulment case ay mabilis na natapos. Walang lakas ang panig ng asawa ko na lumaban. Nanginginig na ang negosyo. Sarado na ang pondo ng nanay niya. At hindi biro ang mga ebidensyang hawak ko. 10 taong ledger, resibo, at mga papeles na ako mismo ang nag-asikaso. Nang isumite iyon ng abogado ko, isa-isa niyang ipinakita ang aking kontribusyon. Sinubukan pa ng abogado ng asawa ko na lumaban noong una, na limitado lang daw ang kontribusyon ng isang may bahay
na ang negosyo ay nakapangalan sa asawa ko kaya wala akong kinalaman. Pero nang makita nila ang mga dala kong dokumento, hindi sila nagtagal. Mas mabigat pala ang 10 taong record ng isang dating bookkeeper. Sa hatian ng ari-arian, marami akong nakuha, bahagi sa apartment, mga natirang assets, pagkatapos isara ang negosyo, danyos, at settlement para sa kasong pananakit. Gusto ng panig ng biyenan ko, na iwasan ang kasong kriminal. Kaya nagkaayos kami. Hindi naging madali ang proseso. Pero hindi ako natinag, dahil mula sa simula, hindi emosyon, kundi mga dokumento ang ginamit ko. Pagkatapos ng kaso, matagal akong tulala. Hindi pa nagsisink in na tapos na. Isang pakiramdam ng pagod na parang katatapos lang ng isang mahabang paglalakbay. Kaya pagkatapos, sinadya kong magpahinga ng matagal. Dahil 10 taon akong hindi nagpahinga, ang paggising sa umaga na hindi kailangang mag-alala. Sa iisipin ng iba ay awkward noong una. Parang may kailangan akong gawin. Hindi ko na kailangang isipin ang biyenan ko o ang schedule ng asawa ko, pero nakasanayan na ng katawan kong maging tensyonado. Matagal bago nawala ang tensyon na iyon. At ngayon, hindi ko pa masasabi lahat, pero may isang kliyente mula sa dating negosyo na tumawag. Kaya dahan-dahan na akong nag-iisip para sa susunod. Sa pagtatapos ng kwentong ito, may gusto akong sabihin sa inyo. Sa mahabang panahon, may isang bagay akong hindi binitiwan. Ang pagtatala. Ang ugaling iyon ang naging pinakamatibay kong sandata sa huli. Kung mayroon man sa inyong nakakaramdam na wala kayong kakampi, ayos lang na huwag munang lumaban ngayon. Sa halip, magtala kayo. Habang tumitindi ang emosyon, isulat nyo lang ang mga numero at katotohanan. Balang araw, iyon ang magiging kakampi ninyo. At kung may taong hindi kayo nirerespeto, kahit pamilya pa yan, baka hindi na pagtitiis ang sagot. Kailangan mong protektahan ang sarili mo para maprotektahan mo rin ang pamilya mo. Salamat sa pakikinig sa mahabang kwento ko.